Lang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. T24 Pasada Balita. Assassination attempt kay dating US President Trump kinundina ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Suspended Pambantarlac Mayor Guo pinalulutang na ng isang senador, sinasabi accountant ng kontrobersyal na alkalde na aresto na. Pasada Balita. Nadiskubring pagawaan ng peking birth certificate, pinaimbestigahan ng Kamara. Pasada Balita. Balita sa ibayang dagat, 7,000 katao inilikas bunsod ng wildfire sa Canada. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, pautang ng mga bangko sa bansa tumaas. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Christian Stand Hardinger, walang balak umalis ng Hinebra. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Nang makulimlim na umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring assassination attempt kay dating US President at Republican Presidential Candidate Donald Trump sa gitna ng campaign rally nito sa Pennsylvania. Ayon kay Pangulong Marcos, isang malaking ginhawa ang balita na maayos at ligtas na ang lagay ng dating presidente ng Estados Unidos matapos ang nasabing insidente. Nagpaabot din ng simpatsya at panalangin si Pangulong Marcos sa pamilya at malalapit sa buhay ni Trump. Nabatid na dumaplis ang bala ng baril sa tenga ni Trump kasunod ng pamamaril sa kanyang campaign rally habang nasawi naman ang suspect at isang dumadalo sa nasabing pagtitipon. Pasada Balita. Tinukoy ng Federal Bureau of Investigation ang isang 20 anyos na si Thomas Matthew Crooks bilang suspect sa tangkang pagpatay kay dating US President at Republican Presidential Candidate Donald Trump sa gitna ng kanyang campaign rally sa Pennsylvania. Nabatid na nakatira si Crooks sa Bethel Park, Pennsylvania at nakarehistro bilang Republican. Dahil dito agad na ipinasara ng Federal Aviation Administration ang airspace ng nasabing lugar. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, walang mayor na nagtatago sa hearing. Ito naman ang patutsyada ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kaugnay sa ilang beses na pangiisnab ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Minority Leader Pimentel na mas lalaki lamang ang kakaharaping problema ng kontrobersyal na alkalde kung patuloy itong magtatago. Aminado naman ang leader ng minorya sa Senado na nakaka-stress ang Senate hearing, kaya naman pinayuhan niya ang suspendidong alkalde na dumalo sa pagdinig at i-manage ang stress at ang kanyang emosyon.
dapat na mag-attend naman siya. Talaga naman nakaka-stress yan, pero i-manage na niya yung stress niya at emotions niya. Pumunta siya nun, tapos may lawyers naman siya magagaling. Kunyari, ang question ay alanganin at it can lead to self-incrimination. And invoke niya yung right niya against self-incrimination. Huwag siya magtago, lalo pang madadami yung problema niya. Yan po ang tinig na may paliwanag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, Mayor Alice Guo, bigo pa ring maaresto. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Bigo pa ang mga tauhan ng security team ng Senado at mga tauhan ng PNP na maaresto si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Wala si Mayor Guo sa bahay niya sa Pampanga. Sa 8 naisyuhan ng warrant of arrest, tanging si Nancy Gamo na accountant ni Mayor Alice ang naaresto. Nasa maayos naman daw kondisyon ang kalusugan ni Gamo. Makaraang i-check ito ng mga Senate doctor. Nakadetain sa Senado si Gamo at sinasabi nga itong accountant ni Mayor Alice Guo. Isa si Gamo sa 8 ipinaaresto ng Senado dahil na-contempt makaraang hindi pa rin dumalo sa Senate hearing sa kabila ng sabina laban sa kanila. Bukod kay Mayor Guo, hindi pa rin naaresto ang mga magulang ni Guo, 3 kapatid nito at maging si Dennis Cunanan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iginit naman ni Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na hindi kapani-paniwalang walang kinalaman si dating presidential spokesman Harry Roque sa Lucky South 99 na sinalakay sa Porac, Pampanga. Sa panayan ng DWIZ, binigyan din ng senador na lumalabas sa mga dokumento at testimonya mismo ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco na sangkot talaga ang dating spokesman sa sinalakay na Pogo Hub. Lumitaw din anya sa kanilang sinasagawang pagdinig na mismong si Attorney Roque ang nag-follow up sa PAGCOR kaugnay sa mga dokumentong kinakailangan ng nasabing kumpanya. Nauna nang itinanggi ni Atty. Roque na naging legal counsel siya ng anumang illegal na Pogo. Sabi din ng Assistant President ng Offshore Licensing Department ng PAGCOR na si Attorney Jessa Fernandez, si Harry Roque ang nagfa-follow up, nagtatanong kung ano pa ang mga lacking documents na kailangang i-comply o ano ang status ng application ng Lucky South 99. Naka-anim na follow-up daw siya sa PAGCOR dyan sa ni-raid na Pogo na iyan. Pagkatapos ng mga revelasyong ito sa hearing, sabi niya, hindi niya daw alam kung bakit nandun yung pangalan niya sa organizational chart. Nagpa-follow up nga siya dati ng mga dokumento. So, siguradong alam niya yung dokumentong attachment na yan, di ba? Yan po ang tinig ni Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, pinaimbestigahan ng tinaguriang Young Guns ng Kamara ang nadiskubre ng NBI na pagawaan ng peking birth certificate sa Davao del Sur na ginagamit ng mga Chinese upang palabasin na sila ay Pilipino. Batay sa ulat ng NBI, isang Chinese ang naaresto habang nag-a-apply ng pasaporte sa Davao City gamit ang peking dokumento. Nababahala naman dito sina Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario, Zambales Representative J. Kong Hoon at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ako Bicol Representative Jean Boalon at ilan pang mga kongresista kaya't kanilang pinaiimbestigahan sa Kamara ang natuklasan ng NBI na may 200 mga peking birth certificate ang inisyu sa mga Chinese national ng local civil registry sa Santa Cruz, Davao del Sur. Aminado ang mga naturang kongresista na nakagagalit at nakalulungkot ito lalo't kung may kaugnayan sa mga criminal at drug syndicates sa mga naturang dayuhan na naisyuhan
ng pekeng birth certificates. Iginit naman ni Congressman Adyong ang kahalagahan na makilala ang mga kasabwat ng mga Chinese kaya't malakas ang loob ng mga ito na magpanggap na mga Pilipino. Pasada Balita. Itinuturing ng National Security Concern ng Bureau of Immigration ang pagtaas ng bilang ng mga dayuhan na may palsipikadong dokumento sa Pilipinas. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nakababahala ang mga ganitong uri ng sitwasyon, lalo na't hindi naman tunay na Pilipino ang mga nasabing dayuhan. Binigyang din ni Spokesperson Sandoval na sa mga nagdaang taon, 10 dayuhan ang nahulihan ng immigration ng orihinal na dokumento ng Pilipinas at itong mga nagdaang araw lamang, 3 foreign national din ang nakitaan ng BI na may hawak na Philippine documents. Habang kamakailan lamang nadiskubre ng National Bureau of Investigation ang halos 200 birth certificates na in-issue ng Civil Registry sa Santa Cruz, Davao del Sur sa mga Chinese national. Git ni Sandoval na lubos na naaalarma ang Immigration Bureau dahil mawawala sa saklaw ng ahensya ang mga nasabing foreign nationals sa sandaling ideklara na ang mga ito bilang mga Pilipino. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tinawag ni Senator Riza Ontiveros na reckless statement ang naging pahayag na designated survivor ni Vice President Sara Duterte bilang dahilan ng hindi niya pagdalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayan ng DWIZ, ginit ng senador na bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, dapat na nagsisilbing magandang halimbawa si VP Sara. Kung biro man anya ang naging pahayag ng Vice Presidente, napakasamang biro nito dahil tila isa itong banta. Napaka-irresponsable, reckless na statement ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dapat nagbibigay ng magandang halimbawa ng respeto sa mga kapwa katrabaho niya sa gobyerno at respeto sa isa sa pinakamahalagang gawain ng Kongreso taon-taon. Kaya napakasamang halimbawa talaga niya. Yan po ang tinig ni Senator Riza Ontiveros sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Iginiit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi magandang biro ang pahayag ni VP Sara na siya'y designated survivor at hindi siya dadalo sa ikatlong sona ng Pangulo. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ng Senate Minority Leader na sa halip na tawaging designated survivor, mas karapat dapat na tawaging designated successor ang Vice Presidente. Paliwanag ng leader ng minorya sa Senado, nakasad naman talaga sa Konstitusyon ng Pilipinas na ang pangalawang Pangulo ang magiging successor sakaling mabakante ang pwesto ng Pangulo ng Pilipinas. Hinahaluan niya ng showbiz kasi meron kasing sikat na TV series na designated survivor. Actually, ang ating Vice President is the designated successor. So, kahit present man siya o hindi, siya ang designated successor. So, siguro mapagbiro ang ating Vice President. Unfortunately, medyo yung topic baka hindi kasi yung familiar kasi sa series na yon. Although hindi naman pinakita doon sa TV series na doon yung violence, ang inimagine lang na senaryo doon may nangyari na ubos yung leadership ng isang bansa. That's why meron siyang designated survivor. So, ang makakakuha lang naman doon yung may alam doon sa series na yon. Kaugnay nito, isinusulo ng Senate Minority Leader na magkaroon ng batas na tutukoy kung sino ang manunungkulan bilang presidente ng Pilipinas sakaling pumanaw, magkaroon ng permanenteng kapansanan o matanggal sa tungkulin ang line of successor na nakasaad sa Article 7, Section 8 ng Konstitusyon. Binigyan din pa ni Senator Pimentel na bagamat hindi pangkaraniwan ng ganitong sitwasyon, mahalagaan niyang mapaghandaan na ito ng pamahalaan.
Hindi nga maganda kung joke yun. Pero basta ang realidad, designated successor ang ating Vice President. Kaya nga medyo kumalala ninyo, a few weeks ago, nag-hearing kami ni Senator Robin Padilla doon sa panukalang batas ko. Meron kasi akong bill na kasi ang successor to the President is the Vice President. Pagka pareho ma-wipe out yan, Senate President. Pag ma-wipe out yung tatlo, si Speaker of the House. Pag ma-wipe out yung apat, sabay-sabay na wala nang pwedeng mag-act as Presidente, kailangan na ng batas dyan. Kaya meron akong panukalang batas para tugunan yung senaryo na yan. Pero yung senaryo na yan ay napaka-rare senaryo at saka dinadasal natin na hindi na mangyari. Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Bukod sa pagkakaroon ng pangamba, ikinagulat din ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe ang pahayag ni VP Sara na itinatalaga nito ang sarili bilang designated survivor. Ayon kay Congressman Dalipe, maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto kay VP Sara na isa pa man ding abogado at miyembro ng bar. Wala naman anya nakasaad sa 1987 Constitution na ang Vice Presidente ang may kapangyarihang italaga ang sarili o sino man ang gumamit ng terminong designated survivor ay hindi matatagpuan saan mang pahina ng saligang batas ng Pilipinas. Sa ilalim ng 1987 Constitution, sinabi ni Congressman Dalipe na nakasaad ang line of succession sa mga halal na opisyal ng bansa. Sa Section 8, Article 7 ng Konstitusyon, ang Vice Presidente ang papalit sa Pangulo kung ito ay mamamatay, magbibitiw, matatanggal o hindi na kayang gampanan ng kanyang tungkulin at pagsisilbihan ang nalalabing termino ng pinalitang punong ehekutibo. Ang halimbawa nito ang nangyari noong 2001 nang palitan ni Vice President Gloria Macapagal Arroyo si Pangulong Joseph Estrada. Pasada Balita. Usapang designated survivor pa rin. Naniniwala ang political analyst na si Attorney Froilan Calilong, political science professor ng UST, na hindi gusto ni VP Sara na may masamang mangyari sa sinumang mga opisyal ng bansa. Ito ay kaugnay sa naging pahayag ng Vice Presidente na ang dahilan ng kanyang hindi pagdalo sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang kanyang pagiging designated survivor. Bagamat hindi niya kailangan ng presensya ng pangalawang Pangulo sa SONA, maaaring magresulta sa political drama ang kanyang pagliban. Giit pa ng nasabing political analyst, posibleng malihis ang atensyon ng taong bayan sa hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo sa SONA sa halip na pagtuunan o mapagtuunan ng pansin ang mga ilalatag na polisiya, programa at pagagandang nagawa ng Administrasyong Marcos. Pasada Balita. Isang linggo naman bago ang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-aproba ng Kamara sa panukalang 2025 National Budget at ang nalalabing panukala na prioridad na aprubahan ng LEDAC at dagdag na panukalang mailalahad sa SONA. Ayon kay Speaker Romualdez, handa ang mababang kapulungan ay gumawa ng mabilis na aksyon upang matiyak na makakamit ang legislative priorities sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sinabi pa ng leader ng Kamara na handa ang mababang kapulungan na tanggapin ang panukalang 6.325 trillion pesos National Expenditure Program na siyang pagbabatayan sa gagawing 2025 General Appropriations Bill. Target ng Kamara na aprubahan ito sa Setyembre habang tiniyak ng leader nito o ng mababang kapulungan ang mabilis sa pagpasa ng budget para sa susunod na taon. Pasada Balita. Balitang SONA pa rin, tiniyak ng PNP na planchado ng seguridad para sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Halos isang linggo na lang bago ang SONA, sinabi ni PNP PIO Chief Colonel Jean Fajardo na inaasahan na rin nila
ang mga kilos protesta at maaaring mag-adjust ang mga pulis sa mga ikakasang hakbang. Ipinabatid ni Colonel Fajardo na maaaring magkilos protesta sa Quezon City Memorial Circle o sa UP, University of the Philippines, ang iba't ibang grupo kapag hindi nabigyan ng permit. Muling inihayag ni Colonel Fajardo ang halos 22,000 pulis na itatalaga sa seguridad para sa ikatlong zona. Pasada Balita. Aabot naman sa mahigit 1,300 traffic personnel ang i-deploy ng MMDA sa ikatlong zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kinumpirma mismo ni MMDA Traffic Operations Officer Manny Miro, kung saan ang MMDA ang mga ngasiwa sa pagsasaayos ng trapiko sa mga sasakyan, pedestrian at ang magsisilbing emergency respondents sa mismong araw ng zona. Ibinahagi ni Miro na magkakasarin ang MMDA ng road at sidewalk clearing at monitoring sa traffic situation sa mga highway patungo sa Batasang Pambansa Complex. Sasailalim naman sa lockdown ng Batasang Pambansa simula 19 ng Hulyo upang matiyak ang seguridad sa nasabing lugar. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tiniyak ni Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros na kanyang tatapusin ang investigasyon sa Pogo. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ng senador na maraming illegal na aktibidad na iniugnay sa mga Pogo tulad na lamang ng prostitusyon, illegal recruitment, illegal detention, identity theft at marami pang iba na umaabuso sa mamamayan at maging sa mga partikular sa mga kababaihan at mga bata. Patuloy naman anya nilang sinusuri ang mga idinaing at isinumbong sa kanila ng mga whistleblower at mga victim survivor. At sa panig ko naman at ng team ko, basta't nananatili po kaming maingat. Nagpapasalamat kami sa mga impormasyon na ibinibigay sa amin. At yun po, alam nyo, ginagawa lang po talaga namin ang aming trabaho at tungkulin ko rin bilang isang mambabata. So, itutuloy po namin ito, tatapusin po namin itong investigasyong ito, and then para maging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Umaasa naman si Senator Ontiveros sa kaagad na aksyon na ng pamahalaan ang panawagang tuluyang ipagbawal na sa bansa ang mga Pogo. Pati sa loob ng official family nila, no, sa executive, dumadami yung mga bosses. Yun na nga, si Finance Sec Recto, NEDA Director General Balisacan. Pati si PAGCOR Chair Tenco kahapon, bagamat may ibang rekomendasyon sila, sabi nila pag ganyan yung rekomendasyon ng Senado, nauna na ang Senate Committee on Ways and Means, susunod kaming Senate Committee on Women. Kapag ganyan daw ang rekomendasyon ng Senado at kapag yan finally, hari nawa ang desisyon ng executive, hindi daw sila hahadlang at sila po ay susunod. Yan po ang tinig ni Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, oras 25:30 na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, mga kabalitaktakan, kabalitaan, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Department of Health nagbabala sa publiko hinggil sa peking website na ginagamit ang kanilang pangalan. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Binalaan ng Department of Health o DOH ang publiko sa peking website na ginagamit ang kanilang pangalan kung saan naglalabas ito ng mga pahayag ng kagawaran. Sa advisory ng DOH, hindi nila hawak o wala silang koneksyon sa nasabing peking website na ini-edit. Ini-edit pa yung mga pahayag ng kanilang mga opisyal. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan ang DOH sa ibang ahensya ng pamahalaan para matunton at makilala ang nasa likod ng peking website.
Binalaan din ng DOH ang mga gumagawa nito na handa silang magsampa ng kaso para mapanagot sila sa batas, lalo na't inililihis ang dapat malaman ng publiko. Matatandaan na nitong nakaraang buwan, nagkaroon din ng peking Facebook page ang DOH na nag-aalok pa ng pre-service scholarship program kung saan inaalam pa rin kung sino ang gumawa nito. Ito yung Patrol number 5. Ay, yung pang para sa implementar ng lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, tinuturing na number 1 drug suspect arestado sa Tacloban City. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Arestado ang drug suspect na si Rexy Montaliana Asuncion Jr., 49 anyos, matapos ang ikinasang manhunt operation ng mga otoridad sa barangay 36A, Imelda Village, Maharlika Highway, Tacloban City. Isinakatuparan ng operasyon sa ilalim ng direktiba ni Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG Director Police Brigadier General Eliazar Mata. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court 8 Judicial Region Branch 46 ng Tacloban City. Naharap si Asuncion sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pahayag ni Police Brigadier General Mata na gagawin nila ang lahat upang matupad ang kanilang tungkulin na siguruhin ang kaligtasan ng komunidad laban sa iligal na droga. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, balitang pogong muli, face the reality, bite the bullet, say goodbye to undesirable business. Ito naman ang binigyang diin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ kaugnay sa panukalang iban ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Ayon kay Minority Leader Pimentel, mas malaki ang ginagastos ng pamahalaan sa mga law enforcement agency upang masawata ang mga illegal Pogo operators kumpara sa kinikita ng bansa sa Pogo. Tama na siguro yung mga pinapakomplicate pa natin yung usapan sa Pogo. Napakasimple na lang eh. I mean, it is really wrong policy yung pinangako noon na 30-40 billion na cash inflow. Wala eh. Never yata nangyari. Never yata lumapit. Kahit lumapit doon yung figure na nakolekta, never eh. So, ano na po tayo? Face reality, bite the bullet, say goodbye to an undesirable business. Samantala, pinabulaanan din ng leader ng minorya sa Senado ang pahayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na mahigit 100,000 Pilipino ang maapektuhan kapag tuluyang pinagbawal ang Pogo sa Pilipinas. Ang alam ko, may tatama ang mga Pilipino, mga nasa security services, janitorial, drivers, siguro sa kitchen, driver, ganyan. Siguro lagay, matagal na namin inimbestigahan yan. Inalimutan ko na yung bilang. Lagay mo na lang sa 10,000. 10,000. Di dole. Sa dami ng programa mo, may mga tupad ka, whatever dyan. Ayusin nyo na lang. Saluhin nyo muna yung 10,000, yung bigyan nyo ng panahon maka-adjust, reskilling, upskilling, para makahanap ng ibang trabaho. Pero yung 125,000 na Chinese na pinatrabaho natin dito, huwag naman natin sabihin natin na sakit ng ulo natin sila kaya hindi natin mahinto ang kanilang paggagawa ng sakit ng ulo. Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Naniniwala naman si Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na may malakas na padrino o koneksyon ang mga nagpapatakbo ng Pogo kaya hindi ito sumusunod sa batas. Ayon kay Yusek Cruz, itinigil ng PAGCOR ang pag-i-issue ng lisensya dahil nagmamatigas ang 402 Pogo na mag-renew ng lisensya at patuloy pa rin ang operasyon kahit may tuturing ng illegal ang mga ito. Kaugnay nito, naniniwala si Yusek Cruz na malaking halaga ng pera
ang sangkot sa sabwatan. Sa ngayon, inaalam na anya ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung may mga opisyal ng gobyerno na nagsisilbing protektor ng mga ilegal na pogo. Pasada Balita. Humiling ang PAOK ng karagdagang personnel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito anyon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz ay upang mas mapalakas ang kanilang puwersa sa pagtugis sa mga sindikato sa bansa. Ibinunyag ni Jose Cruz na binalikan at binangga ng mga galamay ng pogo ang ama ng isa sa mga hawak nilang witness at kasalukuyan itong pinapagamot at inirelocate ang pamilya. Marami anyang hawak na testigo ang PAOK laban sa mga ilegal na pogo sa bansa, subalit hindi sapat ang kanilang pondo upang matustusan ang pangangailangan ng mga ito habang hinihintay ang pag-usad ng kaso. Sa ngayon, nabatid na mayroon lamang 40 tauhan ng PAOK at nadagdagan lamang ito ng 4 dahil sa mga on-the-job trainees ng nasabing tanggapan. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, hinimok ni Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte ang kanyang mga tauhan sa Office of the Secretary na ipagpatuloy ang paglilingkod sa bansa. Ito ang isa sa mga naging huling paalala ni VP Sara sa kanyang mga katrabaho ilang araw bago opisyal na pagbaba nito bilang kalihim ng edukasyon. Pinasalamatan din ng pangalawang Pangulo ang kanyang mga staff sa kanilang suporta, pagsusumikap at sakripisyo upang maihatid ang serbisyong nararapat para sa publiko. Nabatid na hanggang Hulyo at 18 na lamang ang pagiging Education Secretary ni VP Sara. Pasada Balita. Pasado na sa July 22 hanggang 27 ang Brigada Eskwela ng DepEd para sa school year 2024-2025. Batay na rin sa DepEd Memorandum Number 33/2024, Bayanihan para sa matatag na paaralan ang tema ng nasabing aktibidad ngayong taon. Taunang school maintenance program ang Brigada Eskwela upang ihanda ang mga paaralan sa pagbabalik pasok ng mga estudyante. Samantala, nakatakda namang magbukas sa Hulyo 29 ang klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Pasada Balita. Samantala, umakyat na sa 5 ang bilang ng mga namatay sa malawakang pagbaha sa Bangsamoro Region. Batay sa datos ng Office of the Civil Defense BARM, 3 ang patay sa Matanog, Maguindanao del Norte habang 2 naman sa Kapatagan, Lanao del Sur. Sugatan din ng 8 residente mula sa bayan ng Matanog at 4 naman sa Balabagan, Lanao del Sur. 5 katao rin ang iniulat na nawawala, 2 mula sa bayan ng Matanog at Balabagan habang 1 naman sa Kapatagan. Umabot na sa 40,000 pamilya ang lumikas sa buong Central Mindanao dahil sa patuloy na pag-ulan. Pasada Balita. Samantala, iginiit ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na unfair na hindi pinangalanan ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang kanyang sinasabing isang opisyal ng COMELEC na tumanggap ng suhol mula sa South Korean-based banks patungo sa 49 na offshore accounts. Sa panayam ng DWIZ, binigyang din ni Chairman Garcia na layon lamang ng nasabing akusasyon na i-impeach ang mga opisyal ng COMELEC at impluwensyahan ang ruling ng Korte Suprema sa validity ng kontrata ng komisyon at ng Miro Systems. Palaisipan sa COMELEC Chairman kung paano siya magkakaroon ng napakaraming account mula sa iba't ibang bansa, gayong mayroon lamang siyang 2 visa at isa sa may pinakamahigpit na Money Laundering Council ang Amerika na kabilang sa mga bansang sinasabing meron siyang bank account.
Ako po aamin, dalawa lang po ang aking visa sa buhay kong ito. Una po ay dyan lamang sa Japan. Nag-umalis ako noong nakaraang linggo dahil nag-lecture tayo sa University of Tokyo. At yung sa South Korea nung kami po mag-inspect at pumunta. So ibig sabihin po, paano ka magbubukas ng account? O paano ka man lang bibili ng property? Halimbawa sa US, isa sa ang pinakamahigpit sa buong mundo sa money laundering ay ang Amerika. Paano mo nagawa yun? Paano ka makakapag-open o bibili ka ba ng isang property na hindi pa nakikita? Na hindi ka man lang nakakapunta? At alam mo, hindi ka makakapunta sapagkat wala ka naman pong visa. So sana po nag-verify muna tayo. Sana po natingnan muna ang ating pong pagkatao. Kaugnay nito, nanawagan sa Chairman Garcia sa Anti-Money Laundering Council at National Bureau of Investigation na bilisan ang investigasyon hinggil sa nasabing issue upang agad na mapatunayan na mali ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. Ako po talaga ay humihingi ng tulong sa ating Anti-Money Laundering Council sa NBI. Sana po naman ay mapabilis ang ating pong proseso sapagkat alam nyo, ito pong ganito ay pwede mabiktima kayo. Lahat ng mga kababayan natin nakikinig sa iyong programa ng misinformation, disinformation, fake news. Si Chairman Garcia nga po may power, may posisyon na biktima ng ganito. How much more yung mga ordinary nating kababayan? Kawa-awa naman po ang lahat kung hindi mapagtatanggol ang kanilang puri, ang kanilang dangal, ang kanila pong integridad. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, higit pa sa doble ang kinita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa unang kalahati ng taong 2024. Ayon sa PAGCOR, sumirit ang kanilang kita sa 1 to 1.48% o katumbas ng 6.56 billion pesos mula sa 2.96 billion pesos net income sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Nabatid na tumaas ang gross gaming revenue ng PAGCOR sa 19.21% o 194.743 billion pesos habang pumalo rin ang kabuuang kita sa 42.92%, nakatumbas ng 51.76 billion pesos. Ang sinasabing halaga nakapag-ambag ang PAGCOR ng 45.39 billion pesos na pawang mula sa online gaming sector tulad ng e-games, e-bingo at e-bingo grantees. Dahil dito, kumpiyansa si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Altenco na ang taong 2024 ang anyay magiging banner year ng PAGCOR. Pasada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, tinatayang aabot sa 200 billion pesos ang kinakailangang budget ng National Irrigation Administration kada taon para sa susunod na 10 taon. Ito ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen ay para sa short at long-term projects tulad ng pagtatayo ng matataas na dam, restoration projects, solar pump irrigation initiatives, at water impounding projects na kailangan upang matiyak ang food security ng bansa. Ayon kay Admin Guillen, ipinanukalan ng NIA sa Department of Budget and Management ang nasabing pondo, subalit 42 billion pesos lamang anya ang inaprubahan dahil sa limitadong budget. Pasada Balita! Samantala, oras sa hudyat, 14.5 minuto na lamang, 8:00 na ng AM. Pasada Balita! Mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, kung tayo po'y papalarin na magkakaroon pa ng oras, bibigyan daan ko po maya-maya yung bilang tribute sa ating kapatid na si Chino Trinidad, yung huling interview natin sa kanya last week. Kaya with your indulgence, idediretso ko na po ang palatuntunan ito sa ating sports update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Binalita kahapon ni Christian Stadhardinger na wala siyang balak umalis ng Barangay Ginebra pagkatapos lumabas ang balita na nalipat siya sa Terra Firma sa isang trade nung Sabado. Nabanggit niya sa kanyang exit interview kay Coach Tim Cone na gusto pa din niya si Gene Kings. Ang sabi niya, "I want to emphasize I had nothing to do with this decision as I was committed to finishing my contract with Ginebra." Inamin din ni Christian na nagsabi siya na okay naman siyang ilipat ng kupunan noong isang taon.
Just to clarify, a year ago, I was open to being traded due to some dissatisfaction. However, after playing the whole season, I was keen on staying with Ginebra. Recently, during my exit meeting, I was asked if it was good to continue playing for him and the team. I said yes, and he expressed his happiness to have me on board. Then the other day, Coach Tim called and communicated his decision to trade me for younger players, ang sabi ni Christian. Nagsabi kasi si Coach Tim Ko nung isang araw na nilipat si Stan Hardinger dahil, ang sabi niya, he would prefer to play in a different system and under a different coach. Ang sabi naman ni Christian, again, I respect the decision and I understand the business side of sports. I just want to clarify, I did not leave you guys. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang bank lending at domestic liquidity ng Pilipinas o sa Pilipinas noong Mayo. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ng 10.1% ang outstanding loans of universal and commercial banks noong Mayo mula sa 9.6% noong Abril. Kasabay nito, tumaas din ang consumer loans to residents ng 25.6% noong Mayo sa kabila ng pagtaas ng credit card, motor vehicle at salary-based general purpose consumption loans. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umabot na siya sa 9,000 katao ang nilikas sa hilagang silangan ng Canada dahil sa nagpapatuloy na wildfire. Ayon sa mga otoridad, hindi na magamit ang mga water bomber dahil sa tindi ng apoy. Paliwanag pa ng mga otoridad, napilitan silang palikasin ng mga residente sa lalawigan ng Labrador, partikular sa Newfoundland at Labrador City dahil gumagapang ang apoy sa halos 5 metro kada minuto. Nabatid na kasalukuyang papasok na ang nasabing bansa sa peak ng tinatawag na wildfire season. Pasada Balita. Samantala, mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, alam ko naman pong batid nyo na yung nangyari sa isa sa ating mga kaibigan at kasama o isa na sa mga haligi sa industriya ng broadcast, in particular sa sports. So bilang ikangay tribute kay kaibigan Chino Trinidad, pakinggan nyo po ang bahagi ng huli kong panayam sa kanya. Out of respect. Pero itong mensahe ko sa kaibigan yung kayo na nag-identify doon sa tao sa inyong mga post kasi ganyan katanga yung engagement sa sa social media. Hindi ako nag-identify, kayo nag-identify. Ito lang, pakiusap ko, name a neutral place, pag uwi nyo dito, mag-usap tayo. Tignan natin kasi baka maganda ang tunay na intentions mo for Philippine basketball. Nawawala lang ang basa. We need all the support we can get sa Philippine basketball. But to threaten the life of someone like me, hindi yun ang paraan para ayusin ang Philippine basketball. There are much better ways to help Philippine basketball. Supporting them is one of that. All right. With that, ako'y umaasa na hindi ito yung una tuloy ang pagkakataon, Idol Chino. Ingat lang doble at magpapaselfie pa ako sa'yo. Oo, may utang ka pa selfie sa akin. Correct. All right. Maraming salamat as always. God bless. Good morning. Salamat din. All right. Okay. Yan po mga kabalitaktakan. Yan po mga kabalitaktakan, yung ating huling panayam kay kaibigang Chino Trinidad na talagang ginulat tayong lahat. Actually, yung utang niya sa aking selfie mukhang hindi na mababayaran ng pareho kaming buhay. Anyway, sa pamilya po ni kaibigan Chino Trinidad, ang akin pong taus-pusong pakikiramay. Ganun din po ang programang ito at ang himpilang ito. At sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Susunod na po ang palatuntunang karambola. Samantala, habol ko lamang pala isang magandang balita naman. Happy birthday kay kay incoming Education Secretary Sani Angara. Boss, happy birthday!
bata mo ko. Oras, alas 8 na ng umaga. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.